Para sa ating asignaturang Araling Panlipunan, duduko na tayo ngayon sa ikalimang aralin. At bago yan, makinig at manood muna sa bidyong ito. Mataas na lupa ang bundok, pag ito'y sumabog, bulkan yon, pantay na lupa, patag na lupa, kapatagan, pag ito'y nasa taas ng mga bundok, talampas, kapatagan, may bundok, kapatagan sa gitna ng mga bundok, lambak yon, hanay ng mga bundok, bulubundukin, pag hindi kasing taas ng mga bundok, purol yon. Ngayon mga bata, base sa bidyong pinanood, ano ba ang leksyon natin sa araw na ito? Tama, ito ay tungkol sa mga tanawin sa ating komunidad. Alam nyo ba na ang isang komunidad ay makikilala sa magaganda nitong tanawin? Kasama na rito ang mga anyong lupa at mga anyong tubig. Unahin natin ang mga anyong lupa sa ating komunidad. Ipinagmamalaki natin ang magagandang tanawin sa ating komunidad. Kabilang sa mga tanawin ito ang iba't ibang anyong lupa. Ano ba ang ibig sabihin ng anyong lupa mga bata? Ito ay likas na tampok o hugis ng kalupaan sa ibabaw ng daigdig. At ito ang mga anyong lupa na makikita natin dito sa ating bansa. Ito ang isla, tangway, bundok, bulubundukin, bulkan, talampas, burol, kapatagan, at lambak. Isa-isahin natin ito. Ang isla o pulo o tinatawag sa wikang Ingles na island, ito ay lupaing napaliligiran ng tubig. At tinatawag naman na kapuluan o arkipelago pag ito na ay grupo ng mga isla. At ang ating bansang Pilipinas ay isang halimbawa ng arkipelago. Ngayon, ito ang isla ng Boracay. Isa ito sa magagandang isla na matatagpuan dito sa ating bansa. Dito naman tayo sa Tangway o Peninsula. Ito naman ay nakausling bahagi ng lupa na naliligiran ng tubig sa tatlong bahagi. At isa sa peninsula na makikita dito sa ating bansa ay ang Peninsula de Punta Fuego sa Batangas. Kung inyong mapapansin, ito ay hugis apoy. Ngayon naman dito tayo sa bundok o mountain. Ito naman ang pinakamataas at matarik na anyong lupa. At ang pinakamataas na bundok dito sa ating bansa ay matatagpuan dito sa Mindanao. Ito ang Bundok Apo. Magaling! Dito naman tayo sa Bulubundukin o Mountain Range. Ito naman ay hanay ng magkakatabing mga bundok. At nagsisilbi itong natural barrier o harang para sa mga likas na hagupit ng bagyo. At halimbawa ng bulubundukin dito sa ating bansa ay ang Sierra Madre. Ito ang pinakamahaba na bulubundukin dito sa bansang Pilipinas.
Dito naman tayo sa bulkan o volcano. Ito naman ay anyong lupa na may butas o tinatawag na crater sa tuktok at nagbubuga ng mainit na putik, abo, bato at gas. Pinagkukunan din ito ng geothermal energy o enerhiya mula sa singaw ng lupa. At ang may perpektong kono na bulkan dito sa ating bansa ay ang Bulkang Mayon na matatagpuan sa Albay. Talampas o plateau. Ito naman ay mataas na anyong lupa na may malawak at patag na tuktok. Halimbawa dito ay ang talampas ng Bukidnon. Ito naman ay taniman ng mga gulay, mais ng mga naninirahan doon. Ito naman ang burol o hill. Ito ay isang mababang anyong lupa na pakurba ang tuktok. Hindi ito gaanong mataas, malawak o matarik gaya ng bundok. At ang pinakasikat na burol dito sa ating bansa ay ang Chocolate Hills ng Bohol. Bakit siya tinatawag na Chocolate Hills? Kasi kulay tsokolate ito pag tag-init. Dito naman tayo sa kapatagan o plain. Ang kapatagan ay isang malawak, mababa at patag na anyong lupa. At ang pinakamalawak na kapatagan dito sa bansa ay ang kapatagan ng Central Luzon. Dito natin makukuha ang 3/4 na produksyon ng palay. At ang lambak o valley. Ito naman ay mababa at patag na anyong lupa sa pagitan ng mga bundok at burol. At isa sa lambak na makikita natin dito ay ang lambak ng La Trinidad sa Benguet. Ngayon, sagutin natin ang nasa pahina 55 ng inyong aklat. Kahunan ang tinutukoy na anyong lupa sa bawat bilang. Una, patag na anyong lupa sa pagitan ng mga bundok, kapatagan, burol, lambak. Ito ay lambak. Magaling. Pangalawa, anyong lupa na napaliligiran ng tubig, kapatagan, bulkan, isla. At ang tamang sagot ay isla. Pangatlo, patag na anyong lupa sa itaas ng bundok, talampas, luok, bundok. At ang tamang sagot ay talampas. At pang-apat, malawak at patag na anyong lupa, lambak, kapatagan, talampas. At ang tamang sagot ay kapatagan. Magaling! Ngayon naman, dumuko tayo sa mga anyong tubig sa ating komunidad. Alam nyo ba na kabilang din sa magagandang tanawin sa ating komunidad ang iba't ibang anyong tubig? Ano bang ibig sabihin ng anyong tubig, mga bata? Ito ay tumutukoy sa iba't ibang anyo ng tubigan na matatagpuan sa paligid o sa loob ng lupain. At maaaring maalat o matabang ang tubig nito batay sa uri. Unahin natin ang karagatan o ocean. Ito ang pinakamalawak at pinakamalalim sa lahat ng mga anyong tubig. At maalat ang tubig nito. Halimbawa na dito ang karagatang Pasipiko, ang tinatawag natin sa wikang Ingles na Pacific Ocean. Dito naman tayo sa dagat o sea. Ito naman ay malawak, malalim at maalat na anyong tubig pero mas maliit kaysa karagatan. At halimbawa dito ay ang dagat kanlurang Pilipinas o tinatawag natin na West Philippine Sea. Ito naman ay tinatawag na gulpo o gulf. Ito ay napaliligiran ng lupa sa tatlong bahagi. Ito ay pakurba at nasa bukana ng dagat. At ang halimbawa dito ay ang gulpo ng
Leyte. Makasaysayan ang gulpo na ito dahil dito naganap ang himagsikan noong taong 1944. Dito naman tayo sa Luok o Bay. Ito naman ay pakurba at karugtong ng dagat. Bahagyang napaliligiran ito ng lupa at mas maliit kaysa gulpo. At isa sa luok na makikita natin sa bansa natin ay ang Luok ng Subic sa Zambales o ang Subic Bay. Tinagurian itong magandang luok kasi napaliligiran ito ng maraming beaches. Ito naman ang Kipot o Strait. Ito ay isang makitid na anyong tubig sa pagitan ng dalawang isla at nagdurugtong sa dalawang dagat o dalawang malaking anyong tubig. Isa sa kipot dito sa ating Pilipinas ay ang Kipot ng Iloilo. Dito naman tayo sa Lawa o Lake. Ito naman ay anyong tubig na napaliligiran ng lupa sa lahat ng dako. Karaniwang tubig tabang na hindi umaagos at tirahan ng iba't ibang uri ng isda. Isa sa lawa dito sa Pilipinas ay ang lawa ng Taal sa Batangas. At ang ilog o river. Ito ay anyong tubig na paliko-likong dumadaloy sa lupain mula sa kabundukan patungong dagat o luok. At ito ay tubig tabang. Isa sa ilog natin dito sa Pilipinas ay ang Ilog Pasig sa Maynila. Ito naman ang talon o waterfall. Dumadaloy at bumabagsak mula sa isang mataas na lugar patungo sa mas mababang lugar. Maaari din itong mapagkunan ng hydroelectric energy o enerhiya mula sa lakas ng daloy ng tubig. At isa na dyan ang talon ng Maria Cristina sa Lanao del Norte na siyang pinagkukunan ng kuryente sa mga tao doon at ibang lugar dito sa Mindanao. At ang bukal o spring. Ito naman ay anyong tubig na likas na umaapaw mula sa ilalim ng lupa. Ang tubig nito ay maaring mainit o hot spring, malamig naman o cold spring. At alam nyo ba mga bata, sa Camiguin may kakaibang bukal na tinatawag na soda spring. Ang tubig ng Bora Soda Spring ay lasang soft drink dahil sa iba't ibang mineral ng lupa. Ito ang tinatawag nila na Bura Soda Spring sa Camiguin. Ngayon, gawin natin ang nasa pahina 57 ng inyong aklat. Isulat sa patlang ang letra ng anyong tubig na tinutukoy sa bawat bilang. Una, anyong tubig na bumabagsak mula sa mataas na lugar. A. Karagatan, B. Talon, C. Lawa, D. Ilog. At ang tamang sagot ay titik, B. Talon. Pangalawa, anyong tubig na dumaraan sa lupa at dumadaloy patungong dagat. A. Karagatan, B. Talon, C. Lawa, D. Ilog. At ang tamang sagot ay D. Ilog. Pangatlo, anyong tubig na napaliligiran ng lupa. A. Karagatan, B. Talon, C. Lawa, D. Ilog. At ang tamang sagot ay C. Lawa. Pang-apat, pinakamalaking anyong tubig. A. Karagatan, B. Talon, C. Lawa, D. Ilog. At ang tamang sagot ay titik A. Karagatan. Magaling! Ngayon, dito naman tayo sa mapa ng mga tanawin sa ating komunidad. Nakatutulong ang mapa upang malaman natin ang mga tanawin sa ating komunidad. Bukod sa mga gusali at kalye, makikita rin sa mapa ang mga anyong lupa at anyong tubig. Narito ang mapa ng mga tanawin sa isang komunidad. Ito ang sitio, maunawain. Makikita naman sa mapa
na napaliligiran ang kabahayan ng iba't ibang anyong lupa at anyong tubig. Makikita sa silangan ng kabahayan ang lambak. Sa hilaga naman matatagpuan ang bundok. Nasa timog ang kapatagan, ang burol naman ay makikita sa kanluran. Mayroon ding ilog sa komunidad na ito. Ngayon gawin natin ang nasa pahina 58 ng inyong aklat. Tukuyin ang mga tanawin sa mapa. Isulat sa patlang ang letra ng sagot. Una, bulkan. Ito ba ay A, B, C, D o E? At ang tamang sagot ay titik E. Magaling. Pangalawa, talon. Ito ba ay A, B, C, D or E? At ang tamang sagot ay C. Pangatlo, dagat. A, B, C, D, E. At ang tamang sagot ay titik A. At pang-apat, burol. Ito ba ay A, B, C, D, E? At ang tamang sagot ay titik D. Magaling. Ngayon naman dito tayo sa pahina 59 ng inyong aklat. Tukuyin ang anyong lupa o anyong tubig na inilalarawan sa bawat bilang. Piliin sa kahon ang letra ng tamang sagot at isulat sa patlang. Una, anyong tubig na napaliligiran ng lupa. Anong titik? Ito ay titik D. Magaling. Pangalawa, anyong tubig na bumabagsak mula sa mataas na lugar. Ito ang titik C. Pangatlo, anyong lupa na napaliligiran ng tubig. At ang tamang sagot ay titik B. Pang-apat, anyong lupa na mataas ngunit mas mababa kaysa bundok. At ang tamang sagot ay titik E. At panglima, anyong lupa na may butas sa tuktok, nagbubuga ng kumukulong putik at abo kapag pumutok. Ito ang titik A. Magaling. Dito naman tayo sa pahina 60. Tukuyin ang anyong lupa o anyong tubig na ipinakikita sa bawat bilang. Piliin sa talaan ang tamang sagot at isulat ito sa kahon. Ito ang pagpipilian natin: Luok ng Maynila, Chocolate Hills, Bulkang Mayon, Lungsod ng Baguio, Isla ng Boracay. Unang larawan. Ito ang Chocolate Hills sa Bohol. Magaling. Pangalawang larawan, ito ang Lungsod ng Baguio. Pangatlong larawan, ito ang Bulkang Mayon. Magaling. Pang-apat na larawan, ito ay Isla ng Boracay. At panglimang larawan, ito ang Luok ng Maynila o Manila Bay. At dito naman tayo sa pahina 62 ng inyong aklat. Pag-aralan ang larawan, bilugan ang letra ng tamang sagot sa bawat tanong. Una, anong anyong tubig ang makikita sa larawan? A. Karagatan, B. Luok, C. Talon. Ang tamang sagot ay titik C. Talon. Pangalawa, nasaan ang mga tao sa larawan? A. Nasa patag na lupa, B. Nasa bundok, C. Nasa balsa. At ang tamang sagot ay titik C. Nasa balsa. Pangatlo, ano ang ginagawa ng mga tao sa anyong tubig? A. Nagbabalsa, B. Nagtatanim, C. Nangingisda. At ang tamang sagot ay titik A. Pang-apat,
Saan nagmumula ang tubig? A. Bundok, B. Kapatagan, C. Isla. At ang tamang sagot ay titik A. Bundok. At panglima, ano ang iba pang maaaring gawin ng mga tao sa anyong tubig? A. Pagmimina, B. Paliligo, C. Pagsasaka. At ang tamang sagot ay titik B. Paliligo. At naintindihan nyo na ba ang leksyon natin sa araw na ito? Magaling! At dito nagtatapos ang leksyon natin para sa asignaturang Araling Panlipunan. Ako uli si Teacher Juna. Hanggang sa muli, paalam!